Hi mga padede moms! Na-miss kong gumawa ng padede reels. Kaya, let's go! So, pag-uusapan natin ang mga rason kung anong kasagaran mag-mix feed ang usa ka nanay. Or, unsay mga risk, posibleng risk, kung i-mix feed nato ang atong baby. Unsa ba ang mix feeding? Mix feeding is feeding or giving your child formula and breast milk. So, kaya nga minix eh. Pero hindi literally yung mix ha, kasi marami nagtatanong sa akin na pwede ba daw ihalo yung formula at breast milk sa isang gatas. No, it's too risky. Okay? Pagpapainom ka ng formula lang. Kung papainom ka ng breast milk lang. So, no mix. So, let's talk about that. Ano ba kadalasan ang rason kung bakit nagmi-mix feed ang isang nanay sa kanyang baby? Una, para sa mga stay-at-home moms, napapagod ka na. Nakakapagod magpadadi. Yes, I can attest to that. Kapoy jud kaayo, laliman ka way tulugan, na apay growth spurt, na apay baby na clingy kaayo. Yes. Napagdaanan ko yan. At may mga times talaga na naiisip natin, gusto ko munang matulog ng mahaba. Gusto ko munang makapagpahinga na kahit isang araw. Ibigay ko na lang muna, pahiram ko na lang muna kay mama, kay ate, kay bayaw, yung baby with formula. Kasi wala tayong pumps eh. Lalong-lalo na ako. Isa akong SAM at wala akong pumps. Kasi pumps hindi compatible sa akin. So, nagtitiis ako sa hand expression at direct latching. So, yun ang isang rason. Nakakapagod at gusto mo nang magpahinga, gusto mo matapos yung labahin, gusto mo makapagluto ng maayos, gusto mo makakain ng maayos. Bibigyan ko muna ng bote si baby. Formula, hindi naman siguro nakakasama sa kanya. Yun. Pangalawang rason para sa mga working moms ay naghahabol sila ng supply nila. Dahil ang kanilang caretaker hindi napapainom ng ayon sa saktong sukat yung baby. Kasi daw umiyak. Wala namang pangpatahan, dagdagan ng gatas. Ayun. Si mami na enough lamang ang kanyang supply for the day. For the next day, yung napump niya ngayon ay hinahabol na ng kanyang supply. Stress na si Disney Princess. At gusto mo nang i-formula. Mga mommies na mix feeding at may mga planong mag-mix feed, then I hope na mapanood niyo po ito bago kayo magkaroon ng informed decision. So dahil sa lahat ng ating mga gagawin, tayo pa rin ang masusunod dahil tayo ang nanay. Pero karapatan din natin at responsibilidad natin matuto ng tama bago tayo magdesisyon ng isang bagay na masyadong mabigat. Katulad ng feeding ni baby. Yan. So dahil napag-usapan na natin ang mga rason, common na rason ng pag-mix feed, ay pag-uusapan naman natin ang komposisyon ng ating mga gatas. So ang gatas ni nanay ay natural, organic at gawa ng Diyos. Kasi hindi naman tayo ang gumagawa ng ating gatas. So it's amazing how God made that milk for our babies. And grateful tayo nun. So ang gatas natin ay nag-a-adjust according sa needs ni baby. So, kung sino ang batang naglalatch sa daddy natin, yun yung gatas na ating ipoproduce para sa naglalatch na bata. Dahil meron tayong tinatawag na enteromammary pathway na yung lawan ni baby na dedicate sa ating mga daddy ay magsisend ng signal sa ating katawan at yun ang basihan o ng formula na gagawin ng ating mga breast milk. Diba? Ang needs ni baby ay nakabase din sa kanyang edad at sa kanyang pangangailangan at sa mga elementong nakapalibot sa kanya. So, doon nagbabase ang pag-produce ng ating gatas. Ayan. Sa 0 to 6 months, ang ating gatas ay napakataas ng antibodies. Kasi alam ng ating gatas kung ano ang pangangailangan ni baby sa edad niyan. Vulnerable siya. Hindi pa niya kayang protektahan ng kanyang sarili, kaya mag-working hard ang ating mga gatas to produce higher antibodies and fats para sa kanyang paglaki. Ayan, at protection. So, yun po mamis, no? Natural ang gatas natin. Ito ay nag-a-adjust according sa needs ni baby. At hi! So, let's talk about formula milk. So, real talk tayo. Let's be honest. It's artificial. It's formulated in the factory. Na pwedeng magkaroon ng maraming pagkakamali. Gatas ni ang formula milk ay hindi pwedeng ipadede ang 0 to 6 months sa 1-year-old patas. Or, yung ipapalit, yung mga formulation according sa age. Dahil nga naka-fix yung formula at hindi pwedeng ipadede sa kahit sinong bata. At kung ikaw, mami, ay merong anak na na-mix feed na before at
iisipin mo, i-mix feed ko dito pangalawa. Kasi okay lang naman yung baby ko noon na nag-mix feed din. Okay lang din ito pangalawa. I'm going to remind you na babies are different. No babies are alike. So kung ang baby mo noon ay okay lang sa formula, huwag pakampante na okay lang din ang next baby mo sa formula. Kasi ang bawat baby ay magkakaiba ang reaksyon sa mga feeding. Kaya nga ang ganda-ganda ng breast milk. Kasi perfect siya sa bawat bata. Kasi siya mismo mag-adjust eh. Hindi pwede yung bata ang mag-adjust sa gatas. Yung gatas ang mag-a-adjust sa bata. Yan. So, remind ko lang, hindi lahat ng bata parehas ang effect doon sa gatas ng formula. Ayan. So, kung okay si ate, si kuya sa mixed feeding, huwag pakampante na okay din si bunso sa mixed feeding. Kasi sa 4 ko na anak, isa sa mga anak ko ang hindi nakakatolerate ng cow's milk kahit isang drop. Ang the rest, allergy man sila, rashes, pero hindi ganun kalala. Pero with my second baby, lagi akong matanglawin pag may mga pinapakain ako sa kanya. Kasi it can cost his life. Ayan. Gusto mong makapagpahinga kaya gusto mong mag-mix feed. Gusto mong habulin ang iyong supply at instead na i-correct yung ating caregiver or yung mga problema natin sa ating pagpapadede sa pumping, ang lahat-lahat, mas gustuhin mo ang pagbili na lang ng formula para madali. Then, tatanungin kita ulit, how sure are you na makapagpapahinga ka? Hindi ka lalong ma-stress kung minix feed mo yung anak mo. I have so many counselees na yung baby nila nagka-hospital ngayon. At lagi ko sinasabi na tigilan ang pagbigay ng formula para mas madali ang recovery ni baby. And, syempre, your baby, your rules eh. But, for me, personally, I'd rather be nahihirapan yung klase na kahit ako na ang mahirapan, gagawin ko ang hirapan. Masigurado ko lang na okay ang health ng anak ko. Kasi ayokong forever na mag-aalaga ng batang may sakit. Wala akong plano makita ang anak kong laging nagkakasakit. Hindi ko kayang mahihirapan ang anak ko. Mas gugustuhin ko mahirapan ako for a time. For a short time. Yung pagpapahinga, okay na, bawin lang tayo next life. Kasi i-interment pa. Diba? So, kinahanglan yun ang choose. Kung kinsay gusto natong mahirapan, atong sarili for this short time or ang atong baby for a long time. So, your choose. At least informed ka sa choice mo. Yan. So, yun mamis. Breast milk is best for babies 2 years and beyond. Kasi para sa investment nila yan sa kanilang health. At sa mga mommies na patuloy na nagtitiwala sa akin, at I pray na you will continue to fight for that good health investment ng inyong mga anak. And I promise you, it's all worth it. Worth it yan. Lahat ng mga tatutunan nyo dito sa akin at may apply nyo sa buhay nyo, papasalamatan nyo ako pagdating ng panahon. At kahit hindi nyo na ako pasalamatan, makita ko lang na yung anak nyo healthy, lumaking maayos, hindi kayo nag-aalaga ng may sakit na bata for the rest of your life. Then, may higit pa yan sa pagpapasalamat. So, sa iba dyan, please share this video. And sa mga nanay na mayroong mga anak na pure breastfeed, please share your experience kung ano yung mga pinagdaanan niyo sa inyong mga newborn. Kasi ako, wala akong anak na nagkakasakit ng newborn hanggang 1 year old. Doon na sila nagkakasakit kung sa panahon na nasa labas na sila ng bahay. Pero habang pinapadede ko pa sila, at hanggang ngayon kung may sakit ang mga anak ko, padede lang kami ng padede. Kasi ang breast milk, makatabang siya na makapaayos akong anak, makapaligon. Kaya padayon siya ko magpadede until mag-win si Dondon. So 5 years old na si Dondon and still breastfeeding. Kaya yun lang ang comfort niya every time nagkakasakit siya. So, sa 0 to 6 months, mas pinaka-paborito ko talaga yung mga stage na yun. Kasi hindi sila masyadong nagkakasakit. Kung may mga sakit, maubusin ko. Pero hanggang padede lang kami. Padede ng padede. And warning also, mommies, please, 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 do not give anything. Kahit na formula feeding kayo, do not give water or mga kalabo, mga malunggay sa mga baby 0 to 6 months. It's a no-no. Please, please, please. Mas pinalalagyan ninyo inyong sitwasyon. Kaluoy kaayo sa baby. So this is Mommy Jess. I hope you learned something today. Informed is best.